Ano po bang mga alalahanin ng mga tao sa ating mga kapanahunan ngayon? Ayon po sa pag-aaral, meron pong ilang mga bagay katulad ng health issues, 'no, 'yan ay inaalala ng karamihan. Ang ekonomiyang kalagayan po, hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi saan man pong dako ng sanlibutan. Ang pagbabago ng klima, 'no, na nagdudulot din po ng masasamang kapanahunan, ang tinatawag na political polarization o yung pagkakampi-kampi ano po sa mga kandidato at sa kanila pong mga political views, yung tinatawag na social justice equality, lahat po ay pinaglalaban ang kanilang karapatan, anuman ang kanilang mga kalagayan, kasarian at anuman ang sitwasyon sa buhay. Yung tinatawag na edukasyon, yan po inaalala ng mga mag-aaral at mga ano po, mga magulang. Technology and privacy sapagkat laganap ngayon ang mga scammers, marami pong mga natatakot na nananakaw ang kanila pong identity. No, yung tinatawag na global conflicts, yan, no, ang mga digmaan saan man pong dako ng sanlibutan at ang tinatawag na work-life balance. Sangayon po sa pag-aaral mga kapatid, bawat linggo ang isang tao ay gumugugol ng 14 na oras sa pag-aalala. Kaya nga po, kung halimbawa sa loob ng isang taon ay 744 hours of worry. So, mauuwi po yan sa tinatawag na 45 hours ano po, of worry over a lifetime. So kung ang isang tao ay nabubuhay ng 70 years old or 80 years old, 5 taon po niyan or 6 na taon ay ginugol niya sa pag-aalala. Kaya nga po, gusto ko pag-usapan natin, what is worry? Ayon po sa Greek word, ito po ay tinatawag na merimna, na sa English ang kahulugan po ay worry or anxiety. Sa Old English, yan po ay wirgan, na isinali naman po sa English na to strangle or to seize by the throat, to choke, o yung parang sinasakal mo ang iyong sarili. Alam niyo po ba mga kaibigan at mga kapatid na worry is excessive concern over the affairs of life. No? Kaya nga, worry happens when you are so concerned about the problems of life that you can't think of anything else. Kaya nga po, sabi ay, it is all-consuming feeling of uncertainty and fear.